Jed, una sa lahat, may reaksyon na ba ang Vice Presidente dito sa humarap na dating empleyado ng DepEd na tumanggap umano ng envelope na may pera mula sa Office of the Vice President? Yes, Monica, nang matanong nga si VP Sara kaugnay sa issue na yan ay sinabi niya na kung sakaling mag-aakusa ay dapat may pruweba o kaukulang ebidensya ang mga ganito. At kinumpirma niya nga na ito ay nagmula or dating empleyado ng Department of Education na sinabi ni VP Sara na ito ay naalis dahil sa loss of trust and confidence ng Office of the Secretary dahil binigyang diin ni VP Sara na nakadalawang strike na ito kay VP Sara. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country, and that is what we did. We worked. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi niya lilisanin ang kanyang posisyon sa kabila ng panawagan ng ilang mga mambabatas na siya ay magbitiw na sa pwesto. Aniya hindi niya kailangang sagutin ang mga ibinabato sa kanya ng mga mambabatas, kundi dapat niyang pagsilbihan o sagutin ang 32 milyong taong naniwala at bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Sinabi rin ng ikalawang Pangulo na ito ay bahagi ng paghahanap nila ng maipupula sa kanya para sa pinaplano nilang impeachment. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Samantala, nanindigan din si VP Sara na di ito dadalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito ay sa paniniwalang 2 tao lang aniya ang nagpapasya para rito. We will see. Sinabi ko naman na noon, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na 2 tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa, and may paper trail yung sinabi ko against them. Ngunit sa kabila ng hindi pagdalo sa Kamara ni VP Sara, kinumpirma naman niya na dadaluhan nila ang 2025 budget deliberation sa Senado. Inaantay na lang aniya nila ang schedule ng nasabing pagdinig. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Monica, pinaliwanag din ni VP Sara na kung sakaling 700 million na lang yung budget na maibibigay sa kanila para sa susunod na taon, ay titignan nila kung ano na lang yung mga naiwan na mga proyekto o paglalaanan. Pero siniguro nila na magpapatuloy ang iba't ibang programa nila, gaya ng pagbibigay ng medical, burial assistance, financial assistance, maging yung mga paghingi sa kanila ng mga LGU kung sakaling may mga kalamidad ay handa pa rin namang tumulong ang Office of the Vice President sa mga ganitong mga programa. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina.